Hi Virgo, 2023 to 2026. Ano nga bang mga pagbabagong maaaring dumating sa iyong buhay sa loob ng 3 taon? Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. 4 card spread po tayo. Mensahe gabay lamang po. Virgo, anong message na iwan natin para sa kanila? Oh, okay. Bigit na siya doon. So, the Ten of Swords, Reverse. Oh, okay. Sa susunod na 3 taong ito, Virgo, it's all about healing and letting go of control issues, letting go of anything or anyone that no longer serves you. Agad-agad nakita natin yun. Meron kang makikita ditong, kumbaga, katotohanan. Mula dito sa ilang pagninilayan mo or makikita mo mismo, mas magiging mapanuri ka or mapuna in a positive way, okay? Dito sa ilang bagay sa iyong paligid. Hindi magiging madali ang ilang bagay, Virgo, pero hindi naman ibig sabihin ay kailangan mong laliman itong mamention ni Moonchild, kahit sa simpleng pakiramdam lamang ito. The Ten of Swords, kita mo siya, the Eight of Cups, Reverse, meron ditong nasaktan. Pero in the next 3 years, okay, ng iyong buhay, tutulungan ng sarili. Physically, mentally, maaring dadaan ng ilan sa inyo dito sa tinatawag na healing process. At iba-iba din naman po, ang bawat isa sa atin sa parte na yan. Kung paano tayo nagpapahilom ng ilang sugat, maging physical man o emosyonal, pero susubok at susubok kayo sa buhay with 8 of Cups Reverse. The Hermit, ito yung pagkakataon, okay? Sabi ko nga, pag ninilay-nilayan, itong mga ganap sa iyong paligid or kapaligiran. Kung higit tayong magiging practical with 10 of Swords, this one is in reverse. Hindi po isang professional health advisor ng Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang ako. Pero sana huwag niyo lang din kakalimutan na pakiramdaman ang inyong mga sariling pangangatawan, physically, emotionally, or marahil kusang aangat ito sa loob ng 3 taon, yung mapangalagaan ang inyong sarili. Or maybe this is a message na mahalagang marinig na pangalagaan ang sarili. Kasi meron ditong, sabi ko nga, pagka-pressure or pagka-overwork sa ilang bagay, sa trabaho, sa eskwela, kung kayo mga estudyante pa lang, sa ilang gawain, na minsan hindi kayo mapakali. Gusto niyo meron at meron gawin. As a Virgo, umiikot ang inyong mga buhay sa inyong serbisyong totoo. Hindi niyo pa man yan ma-realize sa inyong mga sarili. Pero gusto niyo meron kayong healthy relationship, hindi lang sa inyong sarili, pero sa ilang tao sa inyong buhay. Trabaho, pamilya, relasyon. Okay? Pero sana iwasan mo lang yung ma-pressure. Or dito sa pagiging healthy, hanapin niyo yung kabuuan na healthy ang mga bagay-bagay, ang inyong relasyon. Okay? Na minsan hindi naman magiging perfect, pero wag ka lang sanang mainip, huwag kang ma-pressure as I've mentioned, kasi meron tayong nakikita ditong pagpipigil, pag-control, na hindi makakatulong. If this is about your relationship, ito yung perfect time para pagnilay-nilayan mo kung anong itinatakbo ng inyong relasyon. Saan ba kayo nasosobrahan or nakukulangan? Kung paano nyo ma-i-improve or kumbaga, mapapanatili yung healthy na connection sa isa't isa. Panatilihin nyo yung pagiging flexible at adaptable sa ilang sitwasyon, lalo na kung kayo ay nandito na sa isang relasyon. Dahil hindi magiging perfect as I've mentioned, pero susubok at susubok kayo dito sa commitment na meron kayo. Especially for those in a relationship, married na, sasabayan, pag nilayan, mag-iisip mabuti. Okay? Kung meron man kayong bubuing desisyon, sana ay paulit-ulit nyo yung pag-isipang mabuti. Kung saan kayo nasusobrahan o nakukulangan, tanging kayo lamang po ang higit na nakakaalam niyan. Huwag lang kayong mainip. For singles, eto, may pagkamalungkot at times na very normal. The Hermit, the Hangman, may pagkainip. Pero ito yung pagkakataon nyo na para higit nyo makilala ang inyong mga sarili. Pagtibayan kayo ng inyong mga loob.